sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Marami na tayong narinig na kwento ng katatakutan na nangyari sa sarili nilang mga bahay. Pero kahit na ilang beses na nating narinig ang ganitong uri ng istorya, ay patuloy pa rin po itong nagbibigay ng takot at kilabot sa ilan. Marahil ay naiisip ng marami na ang ganitong kahindik-hindik na pangyayari ay maaari din na mangyari sa kanilang tahanan. Ano nga ba ang pwedeng mangyari sa iyo at sa pamilya mo kung sakali na ang bahay ninyo ay may madilim at madugong nakaraan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa ating lahat. Nagpadala ako ng letter kasi gusto kong i-share ang isang kwento sa buhay ng pamilya ko na hindi ko makakalimutan. Alam ko nagasgas na ang ganitong kwento na may nagmumulto sa isang bahay. Pero siguro kahit papaano ay iba ang sa amin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Vina. 45 years old at isang housewife. Meron akong 2 anak at ang asawa ko naman ay nagtatrabaho sa Qatar sa ngayon. Mahirap na malayo ang asawa ko sa amin pero dahil sa mas okay ang kita sa ibang bansa, ay kailangang magsakripisyo ng mister ko para sa amin at sa future ng mga anak namin. Ang ikikwento ko pala ay nangyari doon sa unang bahay na inupahan namin noong naisipan na naming bumukod ng asawa kong si Jonas. Noong ikinasal kami ay nakikitara lamang kami sa bahay ng mga magulang ko. Naging biglaan kasi ang pagpapakasal namin dahil sa nabuntis ako ni Jonas. Laking pasasalamat ko sa Diyos na pinanagutan ako ni Jonas kahit na natakot din ako noong una. Natatakbuhan niya ako. Pinatunayan niya sa akin na responsable siya, Papa Dudut. Aniya sa kasal din naman ang tuloy namin pero napaaga nga lang. Wala naman kaming naging problema noong tumira kami noon sa family ko, Papa Dudut. Ang totoo pa nga niyan ay kasundo ni Jonas ang buong pamilya ko, lalo na ang naging mga magulang. Naiintindihan din nila Mama at Papa na kung minsan ay hindi kami nakapagbibigay ng shares sa kanila sa bahay dahil talagang kinakapos kami kung minsan. Bumabawi na lamang kami kapag meron. Pero kahit okay kami noong una sa bahay ng mga magulang ko, ay nangangarap pa rin kami ni Jonas na magkaroon kami ng sarili naming bahay. Yung masasabi naming amin talaga. Kahit na hindi malaki basta komportable kami ng aking pamilya. Hindi rin kasi pwedeng habang buhay ay nasa poder kami ng mga magulang ko. Mas okay pa rin ang may sarili kaming bahay. Nagkaroon lamang ng problema nang biglang mag-asawa ang panganay kong kapatid na babae. Doon din sila tumira ng asawa niya. Nang magkaroon na sila ng anak ay medyo dumami na kami, lalo na at 2 na ang anak namin ni Jonas ng panahong yon. Nagkakaroon na ng hindi pagkakasundo at sagutan sa pagitan namin ng kapatid ko, Papa Dudut. Kaya para maiwasan ang mas matindi pang pagtatalo o away ay nag-decide kami ni Jonas na bumukod na. Nakikita rin kasi minsan ni Jonas na sinusungitan ng kapatid ko ang anak namin pero wala siyang magawa. Masakit yon para sa aming dalawa. Pinag-usapan namin ni Jonas ang bagay na yon at una naming naging option ay ang kumuha ng bahay na hulugan. Pero hindi na-approve ng bangko ang housing loan namin dahil sa ilang bagay at problema. Kaya ang kasunod naming naisipan gawin ay ang mangupahan. Yung bahay talaga. Tapos mag-iipon kami ng pang-down sa bahay talaga na kukunin namin. Mas lalo pang tumindi ang kagustuhan namin ni Jonas na makaalis sa bahay ng mga magulang ko noong magkaroon kami ng matinding pagtatalo ng kapatid ko. Dahil sa anak ko na bunso. Nagulat ako nang tumakbong umiiyak ang anak ko sa akin at nagsumbong na pinalo siya ng kapatid. Bilang isang ina ay uminit kaagad ang ulo ko.
Kinumpronta ko ang kapatid ko. Aniya ay pinalo niya ang anak ko kasi sobrang ingay daw. Natutulog pala ang anak niya at sinabi ko na dapat ay ako ang tinawag niya para ako ang magdidisiplina sa anak ko. Muntik na kaming magkapisikalan ng kapatid ko, Papa Dudut. Hindi naman makapagitna ang mga magulang namin kasi ayaw nilang may kampihan sa aming dalawa. Nang malaman yun ni Jonas ay nasabi niya na kailangan na talaga naming maghanap ng bahay na mauupahan. Siyang kumilos at makalipas nga ang ilang araw ay meron na siyang nahanap. Maganda raw ang location ng bahay kasi mas malapit yon sa trabaho niya. Mas makakatipid daw siya sa pamasahe at hindi na niya kailangan pang gumising palagi ng maaga para hindi malate. Agad naming pinuntahan ni Jonas ang paupahang bahay. Nasa isang simpleng barangay yon na mukha namang tahimik. Hindi ganong kalaki yung bahay, may 2 kwarto, medyo malawak ang lupa sa likod na pwedeng pagtaniman ng mga gulay. Nakausap namin ang may-ari at aniya ay ilang buwan na raw na walang nakatira sa bahay na yon, Papa Dudut. Sa totoo lang ay talagang nagustuhan ko ang bahay. Bukod sa hindi ganong kamahal ay malaki na rin yung kasi 4 lamang kami. Sa pangamba namin na baka maunahan kami dahil sabi ng may-ari ay merong pamilyang tumingin sa bahay na yon. Noong nakaraang araw ay nag-decide na kami ni Jonas na on the spot ay kukunin na namin ang bahay. Nag-down at advance na rin kami para sure na kami na ang titira doon. Pagbalik namin sa bahay ng mga magulang ko ay nagsabi na ako sa mama ko na unti-unti na kaming maglilipat ng mga gamit namin sa bahay na uupahan namin. Ang sabi niya ay hindi namin kailangan na umalis at pag-usapan na lang daw namin ng kapatid ko ang hindi namin pagkakaunawaan. Nang panahon na yon ay wala pa sa kagustuhan ko ang magkaayos kami ng kapatid ko dahil malaking bagay para sa akin yung ginawa niyang pamamalo sa anak ko. Sinabi ko kay mama na ayoko munang makipag-ayos sa kapatid ko nang may galit pa ako. Pero syempre gusto ko pa rin na maging okay kami lalo na at kapatid ko siya. Kung hindi ko na kayo mapipigilan ay wala na akong magagawa. Basta kapag may oras kayo ha, dalhin mo dito ang mga apo ko, ang sabi pa ni mama. Wala pong problema ma. O kaya pwede rin kayong pumunta roon ni Papa sa bahay. Kahit na anong oras ay welcome kayo doon, turan ko. Sinimulan na namin ang paghahakot ng mga gamit namin ng paunti-unti, Papa Dudut. Malungkot kaming lahat kasi nasanay kami sa bahay na yon. Nakasama namin ang mama at papa ko pero para sa ikakatahimik naming lahat, kailangan naming mag-adjust. Sa huling araw ng paghahakot ng mga gamit namin, ay nagparinig pa sa akin ang kapatid ko na sa wakas ay magiging tahimik na raw ang bahay namin. Gusto ko pa sana siyang sagutin pero pinigilan ako ni Jonas. Huwag ko na raw patulan ang kapatid ko at hindi raw maganda na aalis kami roon nang nakikipag-away. Alam ko na mas magiging mahirap para sa amin ang pagbukod namin, Papa Dudut, dahil sa dagdag gastos ay kailangan din namin mag-ipon ng pera para sa pang-down sa bahay na gusto namin talaga. Yung 1 kwarto ay sa panganay naming anak na si Cheska, 12 years old na siya noon. Kaya okay na ang magkaroon siya ng sarili niyang kwarto lalo na at dalagitan na siya. Ang anak kong bunso na 10 years old ay gusto pa rin na nasa tabi namin ni Jonas na natutulog. Kaya kasama namin siya sa kwarto. Sa unang gabi namin doon ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Panay ang bangon ko sa dahilan na hindi ko alam. Para bang balisa ako na hindi ko maintindihan, Papa Dudut. Ang nasa utak ko noon ay namamahay ako. Pumunta pa nga ako sa kusina para magtimpla ng gatas sa pagbabaka sakali na makakatulog na ako kapag uminom na ako noon. Maya-maya ay dumating sa kusina si Jonas. Hindi ka rin makakatulog no? Tanong ni Jonas sa akin nang tinimplahan ko siya ng gatas. Oo namamahay siguro. Kapag naka 1 week naman ay hindi na siguro tayo ganito. Sambit ko. Narinig mo ba yung mga ingay sa may sala kanina? Parang may naglalakad na nagdadabog. Akala ko nga si Cheska, ang sabi pa ni Jonas.
Wala akong narinig, saka si Cheska tulog na. Baka naman sa labas yung narinig mo. Ang turan ko. Siguro nga, hindi ko alam. Pero kailangan ko nang matulog. Madaling araw na at may pasok pa ako sa trabaho mamaya. Ang sabi ni Jonas. Hindi na ako nakatulog, Papa Dudut, at kailangan ko na kasing maghanda ng almusal ng mag-ama ko. Ang sabi ko ay pagkaalis nila ay saka ako matutulog, total ako lang namang mag-isa ang matitira doon. Isa rin yon sa kagandahan sa pagbukod namin, yung makakatulog ako sa kahit na anong oras na gusto ko. Doon kasi sa bahay ng mga magulang ko ay hindi yon pwede kasi mapapagalitan ako. Siyempre kailangan ko pa rin na kumilos doon dahil maraming dapat na gawin. Nang makalis na ang mag-aama ko ay naghugas muna ako ng pinagkainan at inayos ang mga gamit namin na hindi pa nakaayos. Pagkatapos ay nagpunta na ako sa kwarto at natulog. Siguro may isang oras na akong nakakatulog nang makarinig ako ng malakas na ingay sa labas ng kwarto. Yung parang may nalaglag na tao sa mataas na lugar tapos ay bumagsak sa may sahig. Nagulat ako at napatakbo palabas ng kwarto. Akala ko kasi ay may ibang taong nakapasok sa bahay namin pero nilibot ko ang buong bahay ay wala naman akong nakita. Nakalakang pinto ng bahay, bintana at ang gate. Hindi ko tuloy alam kung nagkakamali lang ba ako ng pagkakadinig o kaya ay baka panaginip ko lamang yon. Gusto ko pa sanang matulog kasi maaga pa pero hindi ko na magawang makabalik sa pagtulog. Ang naisipan ko na lamang na gawin ay bumili ako ng mga stock ng pangluto ng ulam para sa hapunan namin na mag-anak. May nakita kasi akong bilihan ng mga karne at gulay sa malapit kaya doon ko na lamang naisipan na bumili para hindi na ako gumastos sa pamasahe. Hindi na ako nagtagal sa pamimili at halos inabot lamang ako ng mahigit kalahating oras. Binubuksan ko na ang gate ng may isang babae na siguro matanda sa akin ng ilang taon nang tumawag sa akin. Nagpakilala siya bilang si Clara. Nakatira siya sa bahay na nasa tapat namin. Mukha naman siyang mabait kasi nakangiti siya palagi. Maliwalas ang mukha niya, Papa Dudut. Tinanong niya ako kung ako lang ba ang nandun at ang sabi ko ay hindi dahil kasama ko kako ang asawa at 2 anak ko. Butit may mga kasama ka. Akala ko'y mag-isa ka lang. Kumusta naman ang unang gabi ninyo dyan? Tanong pa ni Clara. Okay lang po. Medyo namamahay kaya hindi agad nakatulog. Pero bakit niyo po pala nasabi? Na butit meron akong kasama. Usisa ko. Naku, wag na. Baka isipin mo ay tinatakot kita. O kaya baka makarating pa sa may-ari ng bahay. Sabihin na ay naninira ako. Mas mabuti nang hindi mo siguro alam at kayo na lamang ang makatuklas. Nakangiting sagot pa ni Clara. Ate naman, pabitin ka pa. Sana hindi mo na lang sinabi. Sabihin mo na po at hindi ako makakatulog niyan. Huwag po kayong mag-alala kasi hindi ko sasabihin sa may-ari kahit na anong mangyari. Pabiro ko pang sabi. Nakita ko na nag-alinlangan pa si Ate Clara na sabihin sa akin pero sa huli sinabi rin niya sa akin. Ayon kay Ate Clara ay walang tumatagal sa bahay na inuupahan namin dahil sa meron daw doong nagpapakita at nagpaparamdam na mga multo. Punong-puno raw ng negative vibes ang bahay na yon. Dahil sa mga hindi magagandang nangyari roon sa orihinal na mga nakatira doon. Sa pagkakaalam daw kasi ni Ate Clara ay pinag-aagawan ng magkakapatid ang lupa na kinakatayuan ng bahay na yon. Hanggang sa nagulat na lang daw silang lahat nang malaman nila na pinatay sa mismong bahay na yon ang mag-asawa na nakatira. Nadamay pa raw yung anak na dalaga at pinagsamantalahan pa bago pinatay. Nahuli naman daw ang salarin pero namatay na lamang daw ito sa kulungan nang hindi umamin kung sino ang nag-utos dito na gawin ang karumal-dumal na krimen. Ang sabi pa sa akin ni Ate Clara, ilang taon nang abandonado ang bahay na yon. Marami raw kwento ang mga taga doon na may naririnig na umiiyak kapag napapadaan sa harap ng bahay na yon tuwing gabi. Kuminsan daw ay merong sumisigaw na humihingi ng tulong. Kahit nga raw ang asawa niya ay may nakitang babae na nakatayo sa bintana sa harapan. Lasing daw ang asawa niya noon pero nawala ang pagkalasing. Nang makita ang babae
Sa totoo lang, Papa Dudut, ay kinilabutan ako ng sobra sa kwentong narinig ko. Pero hindi ko yun sure kung totoo ba ang mga kwentong yon ni Ate Clara at gano'n na lamang ang iniisip ko. Alam mo ba? Ilang beses nang pinabless ang bahay na yan pero walang nangyayari. Yung mga nauunang umupa dyan umalis din kaagad. Walang umaabot ng 1 taon. Kaya hindi na ako magtataka kung ilang buwan din ang itatagal nyo dyan, ang sabi pa ni Ate Clara. Nakakatakot naman po ang kinuwento ninyo sa akin, sambit ko. Sabi ko na sa iyo hindi ba? Ayoko magkwento kasi matatakot ka, ang turan pa ni Ate Clara. Pero mukhang okay naman po yung bahay. Wala po sa amin ang may third eye kaya hindi naman siguro namin sila makikita o mararamdaman kung totoo sila, ang wika ko. Naku, kung magsalita ka parang duda ka pa sa mga sinabi ko. Wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo. Hindi ko kaaway ang may-ari. Ang sa akin lang ay nagpapaalala lamang ako sa iyo, ang sabi pa ni Ate Clara. Nagpasalamat naman ako kay Ate Clara para sa concern niya pero sinabi ko sa kanya na malabong umalis kagad kami sa bahay na yon kasi yun na lamang ang pinakamurang bahay na nagustuhan namin. Sabi ko pa ay hindi pa kami pwedeng umalis doon hanggang wala pa kaming naiipon ni Jonas para makabili kami ng sarili naming bahay. Pinayuhan ako ni Clara na palaging magdarasal. At kung may mararamdaman o makikita man kami ay huwag na lamang naming pansinin. Ang sabi niya kapag daw nalaman ng isang kaluluwa na nakikita o nararamdaman ito ng isang tao ay mas lalo itong manggugulo. Lalo na raw ang mga kaluluwa ng pinatay sa bahay na yon na hindi nahuli ang totoong nag-utos sa mga pumatay sa mga ito. Hanggang sa panahon daw na yon ay naghahanap pa rin ng hustisya ang mga kaluluwang nasa bahay kung saan kami nangungupahan. Matapos ang pag-uusap namin ni Ate Clara ay pumasok na ako sa bahay. May kilabot akong naramdaman lalo na at ako lamang ang mag-isa doon. Hindi mawala sa utak ko ang kwento ni Ate Clara. Kaya hinayaan kong nakabukas ang main door para kung sakali na may mangyaring kung ano ay makakatakbo kaagad ako palabas. Kahit pa kinukumbinsi ko ang sarili ko na hindi totoo ang kwento ni Ate Clara ay natatakot pa rin ako. Nang dumating si Jonas mula sa trabaho ay sinabi ko sa kanya ang naikwento ni Ate Clara tungkol sa bahay na yon. Bakit ka naman maniniwala ka agad? Malay mo ay gawa-gawa lamang ang kwento na yan, ang sabi pa ni Jonas. Hindi sana naniniwala ko, kunento ko lang sa iyo para alam mo, ang sabi ko. Saka kung may ganong nangyari rito, siguro isasabihin sa atin ng may-ari, ang sabi ni Jonas. Sa tingin ko mali ka. Kung totoo yon ay hindi niya sasabihin kasi wala nang uupa dito. Turan ko. Sinabi sa akin ni Jonas na huwag ko nang isipin ang kwentong yon. Huwag ko na rin daw yung banggitin sa mga anak namin at baka matakot ang mga ito. Isa pa kung aalis daw kami sa bahay na yon ay duda siya na makakahanap pa kami ng ganong kamura na kaya ng budget niya. Huwag daw akong mag-alala kasi once na makaipon na kami ay kukuha na kami ng sarili naming bahay. Kaunting tiis na lang daw. Malaki ang tiwala ko sa aking asawa, Papa Dudut, at kilala ko siya na kapag meron siyang pinangako o sinabi ay ginagawa talaga niya. Kaya alam ko na darating ang araw na makakalis din kami sa inuupahan naming bahay at lilipat na kami sa sarili naming bahay. Naging maayos ang unang buwan namin sa bahay na yon kaya nawala na rin ang takot ko sa ikinikwento ni Ate Clara sa akin. Noong tanungin nga ako ni Ate Clara kung nakapag-decide na ba kami na umalis ay sinabi ko na malabo yung mangyari. Sabi ko sa kanya mukhang magtatagal pa kami roon hanggang sa kaya na naming bumili ng sarili naming bahay. Wala naman kasi kaming nararamdaman na kakaiba o nakakatakot. Walang babaeng umiiyak at wala rin kaming nakikitang multo. Sinabi rin ni Jonas sa akin na tama lang na huwag kong paniwalaan ang mga kwentong maririnig ko. Lalo na at hindi pa namin masyadong kilala ang mga kapitbahay namin. Ngunit matapos ang unang buwan ay doon na unti-unting nagsimula ang mga hindi may paliwanag na pangyayari. Hindi lamang ako si Jonas ang nakaranas kundi maging ang mga anak namin, Papa Dudut. Una nga ay kay Cheska. Hapon noon nangangapit bahay ako kina Ate Clara para makipagkwentuhan at kasama ko ang bunso ko.
Nasa trabaho si Jonas kaya si Cheska lamang ang nasa bahay. Iniwan ko si Cheska na nanonood ng TV sa may sala. Sa gitna ng pagkukwentuhan namin ni Ate Clara ay ginulat kami ng malakas sa sigaw ni Cheska. Agad ako nakaramdam ng takot at kaba kasi iba yung sigaw ng anak ko. Para bang may nangyari na nakakatakot. Nagmamadali akong lumabas ng bahay ni Ate Clara at iniwan ko muna ang bunso ko at tumakbo ako papunta sa bahay namin. Nakasalubong ko sa gate si Cheska na nanginginig at takot na takot. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Natataranta kong tanong kay Cheska. Yumakap pa siya ng mahigpit sa akin. Mama, may babae sa bahay. Pumasok siya sa kwarto ninyo ni Papa. Nanginginig na sagot pa ni Cheska. Babae? Sinong babae? Naguguluhan kong tanong. Ang sabi ni Cheska habang nanonood siya ng TV ay may napansin siyang naglakad sa may kusina. Pabalik-balik daw. Hindi niya raw pinansin noong una kasi ang akala niya ay ako. Baka raw sa may likod ako dumaan kaya hindi niya ako nakitang pumasok sa main door. Pero nang tignan na raw niya yung naglalakad ay nagulat at natakot siya kasi hindi ako ang nakita niya. Isa raw babae na hindi sumasayad ang paa sa may sahig. Nakayuko raw ito at may kahabaan ng buhok. Medyo malabo daw ang imahe ng babae, Papa Dudut. Pumasok daw ang babae sa kwarto namin ni Jonas at tumagos ito sa pinto kaya doon na siya napasigaw sa sobrang takot. Pilit kong kinalma si Cheska. Inaya ko siyang pumasok sa loob ng bahay pero ayaw niya kasi natatakot siya. Hindi ko masabi na nagsisinungaling ang anak ko kasi ramdam kong totoo ang takot na nararamdaman niya, Papa Dudut. Hindi ko alam na nasa likod ko pala si Ate Clara at narinig niya ang lahat ng sinasabi ni Cheska. Kaya nagulat ako nang magsalita siya. Di naniniwala ka na sa sinasabi ko dati na may mga multo sa bahay na yan, ang turan pa ni Ate Clara. May multo sa bahay natin, Mama? Tanong ni Cheska. Ate Clara, mas lalo mo lang tinatakot ang anak ko, ang sabi ko. Sinabi ko kay Cheska na walang katotohanan ang sinabi ni Ate Clara at walang multo sa tinitirhan naming bahay. Pero tinanong ako ni Cheska kung paano ko ipapaliwanag yung babaeng nakita niyang tumagos sa pintuan. Kung hindi raw yun multo ay ano raw yun? Hindi ako nakapagsalita sa tanong na yon ng anak ko, Papa Dudut. Hindi ko alam ang gagawin ko para mawala ang takot niya ng mga oras na yon. Para makumbinsi ko si Cheska na wala siyang dapat na ikatakot ay mag-isa akong pumasok sa bahay namin. Pagkapasok ko ay nagtaasa ng balahibo ko at sobrang lamig. Kakaibang lamig kahit mainit ang panahon. Una kong tsinek ang kusina at wala akong nakita. Sunod ay ang kwarto namin ni Jonas at wala rin akong nakitang babae. Imposible rin kasi na may ibang taong makapasok doon kasi nakalakang pinto sa may likuran. Sinundo ko na ang bunso kong anak kina Ate Clara at ang sabi sa akin ni Ate Clara ay simula na yon ang pagpaparamdam sa amin ng mga multo sa bahay na yon. Kung talagang wala raw kaming balak na umalis. At doon kami ng matagal ay lakasan namin ang aming loob. Hindi niya raw intensyon na manakot. Sinasabi lang daw niya sa akin ang katotohanan tungkol sa bahay na yon, Papa Dudut. Ang sabi ko kay Ate Clara ay baka nga totoo ang sinasabi niya. Pero huwag na sana niya yung sabihin pa sa mga anak ko kasi kung matatakotin ako ay mas lalo sila. Ayoko na mabuhay sa takot ang mga anak ko sa bahay na yon dahil alam ko na matagal pa bago kami makaalis doon, Papa Dudut. Gusto ko ay maramdaman nila na ligtas sila sa bahay kung saan kami nakatira. Naintindihan naman ako ni Ate Clara at aniya ay mag-iingat na lamang kaming lahat lalo na at walang nakakaalam sa kung ano ang pwedeng gawin sa amin ng mga kaluluwa na naroon sa bahay. Mabuti na lamang at nakumbinsi ko na si Cheska na pumasok na sa bahay kasi kasama na niya ako pero ramdam ko pa rin ang takot niya, Papa Dudut. Mama, totoo ba yung sinasabi ni Ate Clara na may multo sa bahay natin? Tanong ulit ni Cheska sa akin. Hindi yun totoo, anak. Kilala mo naman ang Ate Clara mo, mabiro talaga. Pagsisinungaling ko. Ano pong ibig sabihin ng babaeng nakita ko? Tanong ni Cheska. Namalikmata ka lang siguro, anak. Ganyan din ako rito lalo na kapag mag-isa ako. Akala ko ay may tao pero wala naman. Saka ang hilig mo kasing magbasa ng mga katatakutan. Baka nadadala mo na sa totoong buhay yung mga nababasa mo.
paliwanag ko. Pero kitang-kita ko po siya, giit pa ni Cheska. Cheska, tama na, walang multo rito, okay? Huwag mong takutin ang sarili mo, saway ko sa anak ko. Tumigil na si Cheska sa pagsasalita nang sawayin ko siya, Papa Dudut. Nakonsensya ako kasi ako ang nanay at ako ang dapat na unang maniniwala sa sinasabi ng anak ko. Pero hindi ko yon magawa dahil alam ko na kapag sinabi ko kay Cheska na baka nga totoong may mga multo sa bahay na yon ay mas lalo lamang siyang matakot. Sinabihan ko din si Cheska na huwag na niyang ikukwento ang nangyari sa kanya kay Jonas dahil parehas lamang kami nang sasabihin ng papa niya. Pero hindi sinunod ni Cheska yon. Habang naguhugas ako ng mga pinagkainan namin ay nilapitan ako ni Jonas at binanggit niya sa akin na may sinabi si Cheska tungkol sa multo na babae na nakita nito. Na malikmata lamang yon. Pagbabawalan ko na nga magbasa ng horror ang anak mo at lumalakas ang imagination niya. Casual kong sabi. Yun nga din ang iniisip ko pero ang sabi ni Cheska, malinaw daw na nakita niya yung babae. Sigurado ka bang walang ibang tao na nakapasok dito kanina? Tanong pa ni Jonas. Sigurado ako na wala. Sarado yung pinto at likod. Nakalak. Walang pwedeng pasukin kundi yung pinto sa harapan. Kung doon pumasok yung babaeng nakita ni Cheska, makikita niya kaagad. Huwag mo nang pansinin yun at namamalikmata lang talaga si Cheska. Tugon ko. Sa totoo lang, in denial pa ako ng panahon na yon sa mga kababalaghang nangyayari sa bahay na yon. Siguro dahil nangihinayang ako na pakawalan namin ang murang bahay na inuupahan namin. Alam ko na wala na kaming mahahanap na bahay na kasing mura noon. Kung sakali man nalilipat kami sa mas mahal ay baka kayanin nga namin pero maging mabagal naman ang pag-iipon namin ng pera para sa pangarap naming sariling bahay. Kaya kahit may banta ng kapahamakan sa aming lahat ay naging bulag ako sa mga nangyayari. Inisip ko na lamang na kung malakas ang pananampalataya namin sa Diyos at palagi kaming magdarasal ay walang masamang mangyayari sa kahit na sino sa amin ng aking pamilya. Simula nang mangyari yon kay Cheska ay hindi na siya natulog sa kwarto niya. Doon na muna siya nakitulog sa kwarto namin ni Jonas at ng bunso ko. Dinala niya ang kutsyon niya at sa sahig siya natutulog. Doon ko napatunayan na hindi talaga fake yung takot na naramdaman ni Cheska ng panahon na yon. Si Cheska kasi ang nag-request na gusto niyang mag-isa sa kwarto pero simula nung mangyari sa kanya na may nagpakitang babae ay mas ginusto na niyang may kasama sa kwarto. Alam kong natatakot ang anak ko na baka muling magpakita sa kanya yung babae. Aaminin ko na natatakot din ako. Kaya kapag mag-isa ako sa bahay kahit umaga pa ay palagi kong binubuksan ang mga pinto at bintana at nagpapatugtog din ako ng masasayang music para kahit papaano ay hindi sobrang tahimik. Kapag kasi tahimik ang bahay ay mas natatakot ako. Ilang araw din naging normal ang buhay namin sa bahay na yon. Tuwing gabi bago ako matulog ay palagi akong nagdarasal na sana maging okay na at walang masamang mangyari sa kahit na isa sa amin ng pamilya ko sa pagstay namin sa paupahang bahay na yon. Pero hindi pa pala tapos ang mga kababalaghan sa bahay na yon at habang nandun kami ay hindi talaga titigil ang mga kaluluwang hindi matahimik para gambalain kami at iparamdam sa amin na nandun pa rin sila. Nakasanayan na namin ang magdasal ng sabay-sabay bago kami matulog. Kagaya ng gabing yon, magkakasama kaming nagdasal na 4. Kapag ganoon ay medyo kampante ako na walang masamang mangyayari sa amin. Pagkahiga ng mag-ama ko ay lumabas muna ako ng kwarto para i-check ang mga pinto at mga bintana kung nakalak lahat. Nang masiguro na nakalak na ang lahat ay bumalik na ako sa kwarto namin. Bago ako humiga ay hindi ko makakalimutan na nilako ang pinto ng kwarto. Nang gabing yon habang natutulog ako ay dinalaw ako ng isang masamang panaginip. Natutulog daw ako ng mag-isa sa kwarto namin. Walang mga anak ko at si Jonas. Nakahiga ako sa kama at umaga ng oras sa panaginip ko. Hindi raw ako makagalaw sa pagkakahiga ko na para bang nakadikit ako sa mismong kama.
Maya-maya ay nakita ko na dahan-dahan nang bumukas ang pinto ng kwarto at may sumilip na babae. Mahaba ang buhok niya. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at short. Wala siyang sapin sa may paa. Hindi ko makita ng maayos ang mukha niya pero malinaw sa akin ang mga mata niya na umiiyak. Tuloy-tuloy ang luha niya. Hindi ako sigurado pero kahit umiiyak siya ay nakikita ko na may galit sa mga mata ng babae habang nakatitig siya sa akin. Wala akong nararamdaman at takot sa panaginip ko na yon pero ang natatandaan ko, kagaya ng babae ay lumuluha na rin ako. Biglang naputol ang panaginip ko nang may humila sa isa kong paa, Papa Dudut. Nang magising ako ay ang bigat ng pakiramdam ko. Para bang ang lungkot-lungkot ko sa dahilan na hindi ko alam. Sobrang nanunuyo ang lalamunan ko at uhaw na uhaw ako. Tumayo muna ako para magpunta sa kusina at uminom ng tubig. Pero nang buksan ko ang ilaw sa kwarto ay nagtaka ako. Kasi nakabukas ng kaunti yung pinto kagaya ng pagkakabukas noon sa panaginip ko. Kinilabutan ako at kung hindi lang talaga ako nauuhaw ay hindi ako lalabas ng kwarto. Binilisan ko ang pagpunta sa kusina at pag-inom ng tubig. Yung habang mabilis ako naglalakad pabalik ng kwarto, pakiramdam ko ay merong nakasunod sa akin. Hindi ko alam kung tama ba ang pakiramdam ko o paranoid lamang ako ng oras na yon. Safe naman ako nakabalik sa kwarto namin kaya lamang ay hindi na ako nakabalik pa sa pagkakatulog. Iniisip ko kasi kung papaanong nabuksan ang pinto ng kwarto namin kahit alam ko na nilak ko yon bago ako humiga. Imposible kasi na may lumabas sa isa sa mga mag-aama ko kasi medyo maingay yung pinto kapag binubuksan. Mababaw akong matulog at kaunting ingay lang ay nagigising ako. Umaga, habang nag-aalmusal kami ay tinanong ko ang mag-aama ko kung meron ba sa kanilang lumabas ng kwarto nung nakaraang gabi. Wala raw lumabas sa kanila, Papa Dudut. Tinanong ako ni Jonas kung bakit ko yun naitanong. At ang sabi ko ay wala naman. Umalis na naman ang mga anak ko at asawa ko kaya wala na naman akong kasama sa bahay. Naging paranoid na naman ako, Papa Dudut, kaya ang ginawa ko ay nagpakabisi na lamang ako sa mga gawaing bahay. Naglaba ako at naglinis ng buong bahay. Habang naglalaba ako sa likod ng bahay ay natigilan ako dahil may naririnig akong kakaibang tunog sa loob ng bahay. Yung parang may naglalakad na nakasuot ng tsinelas tapos kinikis-kis niya yung tsinelas sa sahig habang naglalakad. Gawa sa tiles ang sahig sa bahay na yon kaya medyo malakas yung tunog. Sumilip ako sa loob pero wala akong nakitang tao. Napadasal tuloy ako, Papa Dudut, sa sobrang takot na nararamdaman ko. Hindi ko na kaya pang tapusin ang paglalaba ko kaya nagpahinga muna ako at pumunta sa bahay ni na Ate Clara. Naglalaba din si Ate Clara nang puntahan ko siya at ang sabi niya ay ang aga-aga ko namang mangapit bahay. Ewan ko, ang bigat talaga ng pakiramdam ko sa bahay na yun, ate. Mukhang tama ka nga na merong multo ron. Ang sabi ko at ikinuwento ko na yung napanaginipan kong babae. Anong mukha? Tama ako, no? Tama talaga ako, Vina. Hindi ako gumagawa ng kwento. O di ba kahit nga si Cheska ay nakita yung babae. Kaya hindi ako nagsisinungaling na walang tumatagal sa bahay na yon. Turan pa ni Ate Clara. Parang gusto ko nang umalis sa bahay na yon, ate. Pinipilit kong huwag pansinin pero halos araw-araw silang nagpaparamdam. Natatakot din ako na baka kung anong masamang mangyari sa amin ng pamilya ko. May pangamba kong wika. Sa mga dating umuupa dyan, wala pa akong narinig na may nasaktan. Yun nga lang ang hirap manirahan sa isang bahay na may mga multo na nanggagambala maliban kung matapang ka. Okay lang siguro, ang sabi pa ni Ate Clara. Sa tingin mo, ate, umalis na kaya kami? Kaya lang, duda ako na makukumbinsi ko si Jonas. Parang ayaw niya kasing i-give up yung bahay na yun kasi mura. Turan ko. Mura nga, pero pugad naman ang mga multo. Alam mo kung ako sa'yo, umalis na kayo. Maghanap kayo ng ibang malilipatan. Yung kahit maliit lang pero sigurado kayo na ligtas kayo at walang multo. Payo pa ni Ate Clara. Pinag-isipan ko ng mabuti ang mga sinabi ni Ate Clara, Papa Dudut. Mas nanaig na sa akin na umalis kami sa bahay na yon kasi natatakot na ako sa mga pwede pang mangyari sa mga susunod na araw.
Kahit duda ako na papayag si Jonas sa gusto ko na umalis kami sa bahay na yon ay kinausap ko pa rin siya. Pinaliwanag ko sa asawa ko na hindi na ako komportable sa inuupahan naming bahay at natatakot na ako. Kung ako lang kasi ay pwede akong magtiis pero ang mga anak ko lalo na si Cheska na naka-experience ng kababalaghan sa bahay na yon ay hindi ko alam. Pwede naman tayong umalis dito kung iyan ang gusto mo. Hindi dahil sa naniniwala ako ng merong multo sa bahay na ito ha. Ayoko lang na nasa isang lugar tayo na natatakot ka. Hayaan mo't maghahanap ako ng mas murang mauupahan pa, ang sabi ni Jonas. Salamat, akala ko hindi ka papayag. Kahit murang apartment lang, kahit na hindi na bahay talaga. Wika ko. Makalipas nga ang ilang araw ay muli akong kinausap ni Jonas at sinabi niya na meron na siyang nakitang apartment na may isang kwarto. Mas mura daw doon pero medyo mapapalayo siya sa trabaho niya. Wala naman daw problema yon sa kanya kasi noong nakatira pa kami sa parents ko ay malayo din naman siya sa workplace niya. Mag-a-adjust na lang daw siya. Pinuntahan namin ni Jonas ang sinabi niyang apartment at pinakiramdaman ko yon ng mabuti. Wala akong naramdaman na kakaiba o mabigat. Diretso ko na rin tinanong ang landlady kung meron bang multo o mga nilalang doon at natawa pa siya nang sabihin niyang wala. Nang sabihin ko kina Cheska at sa bunso ko na lilipat na kami ng tirahan ay natuwa si Cheska. Pero yun nga lang ay meron pang natitirang 2 weeks sa pagstay namin sa bahay na yon para sa buwan namin. Sabi ko ay gagamitin namin ang 2 linggo na yon para paunti-unting maglipat na mga gamit namin. Sa lumipas na 1 linggo ay naging okay ang lahat, Papa Dudut. Pero sa huling linggo namin ay may nangyari na namang kababalaghan. Gabi noon at tulog na kaming lahat. Nagising ako dahil niyuyug-yug ako ni Jonas. Bakit? Ang nagtataka kong tanong kay Jonas. May umiiyak na babae. Parang nasa sala. Narinig mo ba? Pabulong na tanong ni Jonas sa akin. Kinilabutan ako nang may narinig akong babaeng umiiyak. Hindi lang isa kundi 2. Sinasabayan pa yon ng parang may kung anong hinihila sa sala. Ganon ang tunog na mga naririnig namin ni Jonas. Hindi naman malakas yung pag-iyak, kailangan pa naming makinig ng maigi para marinig yon. Talagang kinilabutan ako ng sandaling yon, Papa Dudut. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. At maging si Jonas, matapang siyang lumabas ng kwarto at nagpunta siya sa may sala. Doon lang nawala ang pag-iyak. Sa medyo malakas na boses ay kinausap ni Jonas sa mga kaluluwa naroon. Sinabi ni Jonas na aalis na kami roon kung yon ang gusto ng mga multo. Sana raw ay makisama naman ang mga ito sa amin at ibigay na sa amin ang katahimikan sa ilang araw na pananatili namin doon. Sa pagkakataon na yun ay nakita ko na naniwala na si Jonas sa kababalaghan na nakabalot sa bahay na aming inuupahan noon, Papa Dudut. Nang malaman ni Ate Clara na aalis na kami sa bahay na yon ay hindi na siya nagulat. Inasahan na raw niya yon. Nakakalungkot nga lang daw kasi sa lahat ng mga umuupa sa bahay na yon ay ako ang pinaka naging kaklose niya. Sa huling araw namin ay dumating na sa bahay ang may-ari para formal na magpaalam sa akin. Hindi ako nahiyang sabihin sa kanya na bago niya paupahan ulit ang bahay niya ay siguraduhin muna niya na wala na roon ang mga kaluluwa. Nagulat siya sa mga sinabi ko at hindi niya inamin na merong multo sa bahay na yon. Simula nang umalis kami sa bahay na yon ay naging tahimik na ang buhay ng aking pamilya. Halos 3 taon din kaming nanirahan sa apartment na nilipatan namin bago kami nagkaroon ng sariling bahay. Worth it naman ang aming paghihintay. Kahit papaano'y nag-imika na rin kami ng panganay kong kapatid. Kinalimutan na lang din namin ang mga nangyari. Naniniwala na ako na panahon lamang ang makapagsasabi kung kailan kayo makakapag-ayos ng taong kagalit mo. Wala na akong nabalitaan pa sa bahay na yon, pero sana'y sinunod ng may-ari ang ipinayo ko sa kanya kasi wala talagang tatagal sa ganong klase ng bahay at sana'y magkaroon na rin ng katahimikan ang mga kaluluwa na naroon at makamit na nila ang katarungan na matagal na nilang hinihiling. Lubos na gumagalang, Vina. Mga ka-online, sa pagpili po ng lugar,
o bahay nating titirhan, priority dapat nating lahat ang kaligtasan. Ngunit hindi sa lahat ng sitwasyon ay merong choice ang iba sa atin na umalis sa lugar. Kahit pa puno yun ng panganib, kaya marami ang nagtitiis na lamang. Kung sakali na isa ka sa mga tao na nasa ganitong sitwasyon, mas makakabuti kung gawin mong positibo ang lahat ng bagay sa iyong bahay. Gawin mo maliwalas ang iyong tahanan upang kahit papaano ay mabawasan ang nakakatakot na imahe na yon. At kung patuloy pa rin ang pangangambala ng mga kaluluwa, humingi ka ng tulong sa mga eksperto kung meron kang kakayahan na gawin yon. Mas lalo mo ring patibayin ang inyong pananampalataya sa ating Diyos. Nang sa gayon ay mabigyan tayo ng proteksyon na kailangan mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.